Hindi ka kailanman naging bahagi ng pamilyang ito, Teresa. Isa ka lang basurang pinulot namin sa kalsada na ngayoy nangangahas pang magnakaw sa amin. Lumayas ka sa harap ko, bago ko pa makalimutang babae ka. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na kumpas na nagpatahimik sa buong bulwagan ng Villa de la Cruz. Ang mga salitang iyon na puno ng puot at pandidiri ay bumaon sa puso ni Teresa ng mas malalim pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa mga sandaling iyon, ang mga daliri ni Teresa ay mahigpit na nakakapit sa isang pelus na kahon. Sa loob nito ay ang isang korona ng mga perlas na hinalughog niya mula sa pinakamahusay na alahero sa bansa. Isang regalo para sa ika-70 kaarawan ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa ilalim ng mamahaling guwantes na seda ay may mga kalyong hindi nakikita ng nakararami ang mga marka ng 20 taon ng pagpupuyat ng pagpapatakbo sa mabuhay trading sa ilalim ng dilim at ng pagbabayad sa lahat ng utang na nilikha ng karangyaan ng mga De La Cruz. Habang ang lahat ng mga panauhin mula sa matataas na lipunan ng Forbes Park ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga tanging ang tunog ng ulan sa labas, ang tila nakikiramay sa kanyang katahimikan. Ang marangyang chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid ay biglang naging tila mga mapanuyang mata. Marco, ano itong sinasabi mo? Ang tinig ni Teresa ay nanginginig tila isang munting mitsa na malapit nang mamatay sa gitna ng unos. Ang corona na ito, para ito sa iyong ina. Pinagpaguran ko ito. Isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Consolacion, isang tawang tuyo at walang bahid ng awa. Lumapit ang matandang babae, ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pinagpaguran kutsang ulit ng matanda. O baka naman dapat mong sabihing ninakaw narito ang mga dokumento, Teresa. 50 milyong piso ang nawawala sa kaban ng pamilya de la Cruz sa loob ng 6 na buwan. At huwag mong sabihing hindi mo alam ang tungkol sa mga litratong ito. Ibinato ni Marco ang isang sobre sa paanan ni Teresa. Kumalat ang mga retrato sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Doon sa malabong liwanag ng isang motel, makikita ang isang babaeng kamukhang kamukha niya na kasama ang kanilang draper. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang sampal na nagpadilim sa paningin ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, bawat paglunok ay naghahatid ng hapdi sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga binti ay nawalan ng lakas, tila ang lupang kinatatayuan niya ay dahan-dahang bumubukas upang lamunin siya. Ang pelus na kahon ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ang korona ng mga perlas sa malamig na sahig. Ang tunog nito ay tila isang hatol na nagtapos sa kanyang mundo. Ang bawat butil ng perlas na gumulong sa sahig ay tila mga luhang hindi niya pa kayang ilabas. Teresa, ate. Isang malambot na boses ang narinig mula sa likuran ni Marco. Si Bianca, ang kapatid na itinuring niyang tunay na dugo, ay lumapit na may luha sa mga mata. Bakit mo nagawa ito? Inibig ka namin pero pinagtaksilan mo ang dangal ng pamilyang kumupkop sa iyo. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Bianca. Sa likod ng mga peking luha ng dalaga, nakita niya ang isang kislap ng tagumpay, isang munting ngiti na tanging siya lang ang nakakakita. Doon sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Teresa ang pinakamalamig na uri ng pagkakanulo. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sekreto, ang taong pinakain at binihisan niya, ang siyang humahawak ngayon sa kamay ng kanyang asawa. Ito ba ang kabayaran? Bulong ni Teresa sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mariing hinablot ni Marco ang braso ni Teresa at kinaladkad siya patungo sa malalaking pintuan ng villa. Walang nagtangkang tumulong. Ang mga marites na dati ay nakikikain sa kanyang mesa ay abala na sa pagkuha ng video at pagbulong-bulong. Ang bawat hakbang ni Teresa ay tila isang paglalakbay patungo sa kanyang sariling libing. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng hagupit ng hangin at ang basang hapdi ng ulan. Itinulak siya ni Marco palabas. Nadapa si Teresa sa basang semento, ang kanyang mamahaling gown ay agad na nadumihan ng putik. Huwag ka nang babalik dito, Teresa. Mula ngayon, ikaw ay wala ng pangalan sa Forbes Park. Ikaw ay isang basura na dapat nang kalimutan. Sigaw ni Marco bago marahas na isinara ang naglalakihang pinto ng Villa de la Cruz.
Naiwan si Teresa na mag-isa sa dilim. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang pawis at ang kaunting dugong lumabas sa kanyang palad na nagasgas sa semento. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang balutin siya ng lamig hanggang sa ang kanyang panginginig ay tumigil at palitan ng isang nakakatakot na pananahimik. Sa gitna ng kadiliman, habang ang anino ng villa na pinagsilbihan niya ng 20 taon ay tila isang dambuhalang nagmamasid sa kanyang paghihinagpis. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Ito ba ang dulo ng aking sakripisyo o ito ang simula ng isang gabi kung saan ang lahat ng kanilang itinatago ay dahan-dahan kong susunugin? Ang kimawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Teresa ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising na ang bangungot na ito ay hindi lamang isang masamang panaginip. Nanatili siyang nakadapa sa basang semento ng kalsada, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumukuyom sa putik. Sa loob ng 20 taon, ang mga kamay na ito ang naglinis sa bawat sulok ng Villa de la Cruz, ang mga kamay na ito ang nagluto ng paboritong pagkain ni Doña Consolacion, at ang mga kamay ring ito ang palihim na nagligtas sa pamilya mula sa bingit ng pagkabangkarote. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay mabigat, tila bawat hibla ng kanyang gown ay puno ng hapis at pagkabigo. Hindi siya lumingon sa naglalakihang bakal na pintuan ng villa. Alam niya sa likod ng mga pader na yon, maririnig pa rin ang tawanan at ang kalansing ng mga baso ng wine ipinagdiriwang ang kanyang pagkakaalis. Naglakad siya patungo sa kanto, bawat hakbang ay isang laban sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Walang sasakyang humihinto para sa isang babaeng basang-basa at madumi ang suot. Ngunit hindi siya natatakot. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang munting apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang unos. Sumakay siya sa isang lumang taxi na dumaan. Sa Makati, kuya, sa Salcedo Village, mahina niyang utos. Ang driver ay sumulyap sa kanya sa salamin, puno ng pagtataka, ngunit nanatiling tahimik nang makita ang lalim ng pait sa mga mata ni Teresa. Pagdating sa isang hindi kapansin-pansing gusali, pumasok siya sa isang maliit na unit sa ika-10 palapag. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito matatagpuan ang utak ng Mabuhay Trading, ang kumpanyang itinayo niya sa ilalim ng ibang pangalan ng kumpanyang naging dahilan kung bakit nakakakain ng masasarap na pagkain ang mga De La Cruz, habang iniisip nilang galing iyon sa kanilang mga mana. Hinubad ni Teresa ang kanyang basang guwantes at itinapon iyon sa sahig. Naupo siya sa harap ng kanyang computer, ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid ay ang asul na sinag mula sa monitor. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyong-tuyo, ngunit ang kanyang puso ay tila isang instrumentong may naputol na kwerdas. 20 years, Marcon, bulong niya sa hangin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang aking kaluluwa ibinaon ko para lang maging karapat-dapat sa inyong pangalan. Naalala niya ang mga gabi nang magkunwari siyang natutulog na, ngunit ang totoo ay hinihintay lamang niyang humilik ang asawa bago siya bumangon upang magtrabaho hanggang madaling araw. Naalala niya kung paano siya nagtiis sa mga lait ni Doña Consolacion tungkol sa kanyang pagiging mababang uri, habang ang totoo ay ang perang pambili ng gamot ng matanda ay galing sa sariling bulsa ni Teresa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mukha ni Bianca, ang batang babaeng nakita niyang namamalimos sa kalye, 12 taon na ang nakalilipas na dinala niya sa loob ng villa at itinuring na tunay na kapatid. Bakit, Bianca, bakit kailangang pati ikaw? Tanong niya sa katahimikan ng silid. Inabot ni Teresa ang kanyang keyboard. Kailangan niyang simulan ang paglilipat ng mga huling pondo. Kailangan niyang putulin ang daluyan ng pera patungo sa bank account ni Marco. Sa loob ng 6 na buwan, maingat niyang inihanda ang bitag. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay i-activate ang huling command sa system. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinitipa ang kanyang master password. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa kanyang paglaya. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Marco kapag nalaman nitong ang lahat ng kanilang ari-arian ay isa na lamang hungkag na shell. Ngunit nang pindutin niya ang enter, isang pulang bintana ang lumitaw sa screen. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Invalid password. Kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niya muli. Mas maingat, bawat letra ay tinititigan. Access denied. Account locked.
Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Mabilis niyang tiningnan ang system logs. Doon nakita niya ang isang login mula sa isang pamilyar na IP address ang computer ni Bianca sa loob ng villa. Hindi maaari. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang makita ang susunod na command na itinakbo sa system. Ang lahat ng kanyang mga dokumento, ang lahat ng katibayan ng pagmamay-ari niya sa Mabuhay Trading ay dahan-dahang binubura sa server. Hindi lamang ninakaw ni Bianca ang kanyang data. Binubura nito ang buong pagkatao ni Teresa sa mundo ng negosyo. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula kay Bianca. Salamat sa lahat, ate. Pero sabi ni Donya kailangan nang itapon ang mga ebidensya ng iyong pagnanakaw. Don't worry, aalagaan ko si Marco para sa'yo. Goodbye, Teresa. Kasabay nito narinig ni Teresa ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang tunog ng ulan. Ito ay ang tunog ng paparating na panganib. Ang mga boses sa labas ay matitigas at puno ng awtoridad. Pulis, buksan ang pinto. Teresa de la Cruz, may warrant of arrest kami laban sa iyo para sa qualified theft at falsification of documents. Napatayo si Teresa, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang huling sandata ay kinuha sa kanya bago pa man niya ito mailabas. Wala siyang pera, wala siyang ebidensya, at ngayon wala na rin siyang kalayaan. Habang ang pinto ay pilit na binubuksan mula sa labas, tumingin si Teresa sa bintana kung saan ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho. Ito ay tuluyan ng nilalamon ng apoy na itinanim ng mga taong pinakaminahal niya. Paano mo lalabanan ang isang kalaban na alam ang bawat galaw mo bago mo pa ito maisip? Huwag kang gagalaw, Teresa. Ang bawat salitang bibitawan mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Ang tinig ng pulis ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng maliit na silid, ngunit mas masakit ang malamig na sensasyon ng bakal na pumalibot sa mga pulso ni Teresa. Ang tunog ng pagkakandado ng posas ay tila ang huling selyo ng kanyang pagkatalo. Sa isang saglit, ang babaeng itinuring na reyna ng logistics sa dilim ay naging isang karaniwang kriminal sa mga mata ng batas. Habang inilalabas siya sa gusali ang ulan, ay hindi pa rin tumitigil. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis na kulay pula at asul ay nagpapakita sa basang kalsada, tila mga mapanuyang anino na sumasayaw sa kanyang harapan. Isinakay siya sa loob ng sasakyan, ang kanyang pisngi ay dumikit sa malamig na salamin ng bintana. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng gusot ang buhok, madumi ang mukha, at may mga matang tila nawalan na ng kislap ng buhay. Pagdating sa presinto, ang amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo, at pawis ang sumalubong sa kanya. Pinaupo siya sa isang matigas na silya, sa loob ng isang madilim na silid interogasyon. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilya, na dahan-dahang gumagalaw sa kisame, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa pader. Wala akong ninakaw. Mahina niyang simula, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang lahat ng iyon, akin ang lahat ng iyon. Ang pulis na nasa harap niya ay naglabas ng isang mapanuyang tawa, habang inilalapag ang mga dokumentong ipinadala ni Bianca. Ayon sa mga papel na ito, ikaw ay isang hamak na accountant lamang na unti-unting nilimas ang kaba ng mga De La Cruz. At ang mga litrato mo sa motel, mukhang hindi lang pera ang kinuha mo sa kanila kundi pati na rin ang kanilang dangal. Napapikit ng marin si Teresa. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na Amerikana na tila hindi man lang nabasa ng ulan. Ang kanyang tindig ay matikas, at ang kanyang mga mata ay matalas kasing talas ng isang agila na nakahanap ng kanyang biktima. May dala siyang isang katad na bag na mukhang mas mahal pa sa kabuuan ng silid na iyon. Attorney Rafael Del Rosario, pagpapakilala niya sa isang boses na malalim at puno ng awtoridad. Narito ako parang katawanin si Mrs. Teresa de la Cruz. Nagulat ang pulis. Attorney, wala pang tumatawag sa amin para sa kanya. Sino ang kumuha sa iyo? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, lumapit siya kay Teresa at naupo sa tapat nito. Tinitigan niya ang mga mata ni Teresa at sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Teresa na tila binabasa ng lalaking ito ang bawat pahina ng kanyang buhay. Hindi ito tingin ng isang tagapagtanggol,
Ito ay tingin ng isang taong may tinitingnang nakaraan sa kanyang mga mata. Iwan niyo muna kami, utos ni Rafael sa pulis. Bagaman nag-aalangan lumabas din ang opisyal, iniwan ang dalawa sa nakatutulig na katahimikan. Bakit ka narito? Tanong ni Teresa. Ang kanyang hinala ay nagsisimulang lumitaw. Wala akong pera para bayaran ang isang katulad mo. Ang pamilya de la Cruz, sila ba ang nagpadala sa'yo para siguruhing hindi na ako makakalabas? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Sa tingin mo ba ay magsasayang sila ng pera para sa isang mahusay na abogado kung ang layunin nila ay mabulok ka rito, hindi Teresa? Hindi nila ako ipinadala. Inayos ni Rafael ang kanyang salamin at kinuha ang isang lumang piraso ng dyaryo mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Teresa. Ang papel ay madilaw na sa kalumaan at ang petsa nito ay 30 taon na ang nakalilipas. Ang sunog sa San Jose Orphanage, basa ni Teresa sa headline. Kumunot ang kanyang noo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Marami, Teresa, higit pa sa iniisip mo. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba, nagiging mas seryoso. Ang mga De La Cruz ay eksperto sa pagtatapon ng mga bagay na sa tingin nila ay wala ng silbi. Maging iyon man ay isang tapat na asawa o isang batang walang kalaban-laban. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. May kung anong kakaibang enerhiya ang bumabalot kay Rafael, isang galit na nakatago sa ilalim ng kanyang profesional na anyo. Sino ka ba talaga at ano ang gusto mo sa akin? Tumayo si Rafael at dahan-dahang lumapit sa kanya, yumuko siya hanggang sa magkatapat ang kanilang mga muka. Amoy kape at ulan ng lalaki, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na pumapalibot kay Teresa. Gusto kitang tulungan, Teresa. Pero huwag mong iisipin na ginagawa ko ito dahil sa awa. Tutulungan kita dahil ikaw lang ang susi para mapabagsak ang kaisa-isang tao na pareho nating kinamumuhian. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Teresa, ang kamay na may mga marka ng posas. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Teresa. Handa ka bang pumasok sa isang kasunduan sa demonyo para lang makitang lumuluhan ng dugo ang mga umapi sa iyo? Bago pa man makasagot si Teresa, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Isang pulis ang pumasok na may dalang masamang balita. Attorney, may problema. Dumating ang abogado ni Doña Consolacion. May dalang karagdagang ebidensya and isang utos na ilipat ang suspect sa isang mas mahigpit na pasilidad sa labas ng Maynila. Tumingin si Rafael kay Teresa, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing ito na ang huling pagkakataon. Magpasya ka na, Teresa. Sasama ka ba sa kanila patungo sa iyong katapusan o magtitiwala ka sa akin at sisimulan natin ang kanilang pagbagsak? Naramdaman ni Teresa ang bigat ng desisyong ito. Alam niyang ang lalaking nasa harap niya ay may sariling agenda, may sariling dilim na itinatago. Ngunit sa mundong ito na wala nang natirang kakampi ang isang maskaradong kaibigan, ay mas mabuti na kaysa sa isang hayagang kaaway. Ano ang kailangan kong gawin? Mahina ngunit determinadong tanong ni Teresa. Isang matalas na kislap ang dumaan sa mga mata ni Rafael. Pirmahan mo ito. Ipinapasa mo sa akin ang lahat ng karapatan mo sa mabuhay trading na hindi pa nabubura ni Bianca. Sa madaling salita, gagawin kitang isang multo. Habang hawak ni Teresa ang panulat, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ang mas mapanganib? Ang pamilyang nagtapon sa kanya sa ulan o ang lalaking nag-aalok sa kanya ng payong pero humihingi naman ng kanyang kaluluwa bilang kapalit? Sayang naman ang kutis mo, ate. Masyadong malamig dito sa loob, baka mangulubot ka agad bago ka pa makalabas. Ang boses ni Bianca ay tila isang malambing na kanta, ngunit ang bawat nota nito ay may dalang lason. Nakatayo siya sa kabilang panig ng rehas, suot ang isang mamahaling itim na silk dress na tila kumikinang sa gitna ng madilim at maruming pasilyo ng kulungan. Masakit para kay Teresa na makita ang kanyang sariling mga hikaw na perlas, ang regalong ibinigay ni Marco sa kanilang ika-10 anibersaryo na ngayoy nakasabit sa mga tainga ng kanyang kapatid na Turing. Tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay na nanginginig sa lamig. Ang bawat kuko niya ay may dumi na ng semento at ang kanyang gown na dati ay simbolo ng kanyang yaman
ay isa na ngayong basahan. Bakit ka narito, Bianca? Hindi ba sapat na nakuha mo na ang lahat sa akin? Kibahatay. Tumawa si Bianca, isang tunog na walang bahid ng pagsisisi. Hindi pa, ate. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan. Alam mo ba kung nasaan si Marco ngayon? Habang ikaw ay nakaupo sa matigas na sementong iyan, kasama niya si Sofia Santillan, ang anak ng senador. Nagdi-dinner sila sa isang yate, pinag-uusapan ang kanilang magiging kasal. Ang puso ni Teresa ay tila piniga ng isang dambuhalang kamay. Ang sakit ay hindi na lamang emotional. Ito ay naging pisikal na hapdi na gumuguhit sa kanyang dibdib. Kasal, hindi pa kami hiwalay ni Marco. Hindi niya magagawa iyon. Ay ate, nakalimutan mo na ba? Ang mga dokumentong nilagdaan mo bago ka pumasok dito, akala mo ay para iyon sa pagpiyansa mo. Pero ang totoo, pinirmahan mo ang pag-amin sa iyong pakikiapid. Isang pirma mo lang, absuelto na si Marco sa lahat ng obligasyon sa iyo. Legal na kayong hiwalay at ikaw ay mawawalan ng karapatan sa kahit isang sentimo ng pamilya de la Cruz. Dahan-dahang lumapit si Bianca sa rehas, sapat na para maamoy ni Teresa ang mamahaling pabango nito, ang paboritong pabango ni Teresa, na ninakaw din ng dalaga mula sa kanyang vanity table. Huwag kang mag-alala, ate, aalagaan ko ang kumpanya mo. Ang Mabuhay Trading, gagawin naming De La Cruz Logistics iyon. Bagong pangalan, bagong buhay, wala nang bakas ng isang hamak na katulong na tulad mo. Pinalaki kita, Bianca. Mahina ngunit maring sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mag-alab sa galit. Pinulot kita sa basura. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng hindi ko kayang ibigay sa sarili ko. Ganito ba ang kabayaran ng utang na loob? Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Bianca. Utang na loob, iyan ang paboritong salita ninyong mga mahihina. Kinupkup mo ako dahil gusto mong magmukhang santo, dahil gusto mong gumaan ang konsensya mo sa gitna ng yaman ni na Marco. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasarap na bahagi? Ang makitang wala ka nang magagawa habang kinukuha ko ang bawat hininga ng buhay mo. Kinuha ni Bianca ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at inihulog ito sa loob ng selda. Isang regalo bago ako umalis. Basahin mo ang mga sulat na yan. Yan ang mga sulat na kinuha ko sa ilalim ng kama mo. Ang mga sulat na isinulat mo para sa sarili mo sa loob ng 20 taon. Pinagtawanan namin yan ni Marco kanina habang umiinom ng wine. Masyado kang madrama, Teresa. Masyadong tanga. Tumalikod na si Bianca, ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martilyo na nagbabaon sa huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Teresa. Bawat hakbang ng dalaga ay tila isang paalala na ang lahat ng sakripisyo ni Teresa ay naging isang malaking biro sa mata ng mga taong kanyang pinahalagahan. Nang mawala na si Bianca sa paningin, dahan-dahang pinulot ni Teresa ang mga papel na nakakalat sa sahig. Binuksan niya ang isa, ang sulat na isinulat niya noong gabing mamatay ang kanilang unang anak ni Marco dahil sa komplikasyon. Ang mga salita ng kanyang hapis, ang kanyang mga panalangin, ang lahat ng kanyang kahinaan ay naroon. At ang mga taong iyon, ginawa itong katatawanan. Yumakap si Teresa sa kanyang sarili, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng selda. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng init ng puot na nabubuo sa kanyang kalooban. Ang bawat salita ni Bianca, ang bawat tawa ni Marco na naiisip niya ay naging mga panggatong sa isang apoy na hindi na muling mamamatay. Sara, ay ninamnam niyo ang bawat salita sa mga sulat na yan? Bulong niya sa katahimikan ng kanyang boses ay tila isang sumpa na lumilipad sa hangin. Dahil yan na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ang aking kahinaan. Biglang tumunog ang bakal na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang gwardya ay lumapit, hindi para ilabas siya kundi para ihatid ang isa pang masamang balita. Teresa de la Cruz, may panauhin ka, pero hindi ito ang abogado mo. Isang lalaking nagngangalang Rafael ang nagpadala nito. Inabot ng gwardya ang isang maliit na kapirasong papel. Nakasulat doon ang ilang mga salita na nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa. Ang yate ni Marco ay kasalukuyang nasusunog sa pantalan. Hindi ito aksidente. Handa ka na bang maging apoy? Napatayo si Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang yate kung nasaan si Marco at ang anak ng senador, nasusunog. Kung mangyayari ito, hindi lamang si Marco ang mapapahamak, kundi ang buong plano ni Teresa na mabawi ang kanyang dangal sa legal na paraan. Sino ba talaga si Rafael, isang kakampi o isang mas malalang uri ng kaaway
na handang pumatay para lang sa kanyang sariling paghihiganti. Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong mga luha, Teresa. Masyadong mahal ang sementong tinatapakan mo para sa isang katulad mong wala ng dangal. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at mapanglaw na silid-dalaw ng kulungan. Nakaupo ang matandang babae ng tuwid ang kanyang likod, ay hindi man lang sumasandal sa matigas na silya. Ang kanyang suot na tern ay gawa sa pinakamahusay na seda, isang matalim na kaibahan sa suot ni Teresa, na kulay kahel na uniforme ng bilanggo, isang telang magaspang na tila kumakain sa kanyang balat. Tumingin si Teresa sa kanyang mga kuko na dati ay laging malinis at maayos, ngunit ngayon ay may mga sugat na dahil sa lamig at stress. Naalala niya kung paano niya dinala si Doña Consolacion sa Singapore noong nakaraang taon para lamang sa isang espesyal na check-up, kung paano niya hinawakan ang kamay ng matanda habang natatakot ito sa mga karayom. Ang lahat ng kalingang iyon, ang lahat ng puyat niya para masigurong komportable ang matanda, ay tila isang malabong alaala na lamang ngayon. Narito ako hindi para makita ang iyong paghihinagpis. Patuloy ni Doña Consolacion habang binubuksan na ang isang itim na folder na may gintong tatak. Narito ako para ayusin ang kalat na iniwan mo. Ang pamilya de la Cruz ay dumaranas ng matinding kahihiyan dahil sa iyong mga kasinungalingan. At ngayon pati ang yate ng aking anak ay nasunog dahil sa iyong mga connection sa mga kriminal. Wala akong kinalaman sa sunog na iyon, Doña. Mahina ngunit maring sagot ni Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nakakulong na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Alam niyo ang totoo. Alam niyo kung sino ang tunay na nagpapatakbo sa kumpanya niyo sa loob ng 20 taon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang totoo ay isa ka lang ambisyosang babae na pumasok sa aming pamilya para magnakaw. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na kaya ngayon? Marahil ay naglalaba ka pa rin ng mga maruming damit sa kung saang estero. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, pangalan, tirahan, at pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Pinagtaksilan mo ang asawa mo at dinungisan ang aming apelido. Inilapit ni Doña Consolacion ang folder kay Teresa. Pirmahan mo ito, isang dokumento na nagsasabing isinusuko mo ang lahat ng di umano'y shares mo sa Mabuhay Trading at anumang ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan. Kapalit nito, gagamitin ko ang aking impluensya para mapababa ang iyong sentensya. Maari kang makalabas pagkatapos ng 10 taon kung magpapakabait ka. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang nakalalasong hamog na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Ang gaslighting na ito, ang pagpapaikot sa katotohanan hanggang sa ikaw na mismo ang magduda sa iyong sariling katinuan, ay ang pinakamalakas na sandata ni Doña Consolacion. 10 taon, bulong ni Teresa. Gusto niyo akong mabulok dito habang tinatamasa niyo ang perang ako ang kumita. Doña, ako ang nagbayad sa operasyon niyo sa puso. Ako ang nagtubos sa villa ng isanla ito ni Marco dahil sa sugal. Paano niyo nasasabing wala akong ambag? Biglang tumayo si Doña Consolacion at hinampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa tahimik na silid. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo, Teresa. Ang perang sinasabi mo, galing iyon sa pangalan ng mga de la Cruz. Kung wala ang aming koneksyon, ang iyong munting negosyo ay isang basura lamang. Huwag mong isumbat sa akin ang mga bagay na tungkulin mo bilang isang manugang. Tumitig ang matanda ng diretso sa mga mata ni Teresa, ang kanyang mga pupil ay tila nagliliyab sa puot. Pumirma ka na, huwag mo nang hintayin na pati ang iyong kapatid na si Bianca ay madamay. Alam nating dalawa na marami siyang alam tungkol sa iyong mga illegal na gawain. Gusto mo bang sumunod siya sa iyo rito? Ang pangalan ni Bianca ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa sistema ni Teresa. Kahit traidor ang kapatid, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na nais itong protektahan, isang kahinaang alam na alam ng matanda kung paano gamitin. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang panulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang husto ang dulo ng ballpen ay lumilikha ng maliliit na gasgas sa papel. Sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan, nakikita niya sa kanyang balintado ang lahat ng sakripisyo niyang nauwi sa wala. Ang bawat puyat, ang bawat luhang pinigil niya sa harap ng hapagkainan, ang bawat pagyuko niya sa tuwing sisisihin siya sa mga pagkakamali ni Marco.
Nang ilalapat na niya ang dulo ng panulat sa guhit isang imahe, ang biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Rafael sa silid interogasyon. Handa ka bang maging apoy? Biglang tumigil ang kamay ni Teresa. Tumingin siya sa itaas sa maliit na bintanang may rehas, kung saan ang langit ay madilim pa rin. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa ilalim ng kanyang sakit. Hindi ito lakas ng isang biktima kundi lakas ng isang taong wala na ring mawawala. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang panulat. Hindi ako pipirma, Donya. Ang mukha ni Donya Consolacion ay naging kulay lila sa galit. Ano pangangahasan mo akong tanggihan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para bigyan ka ng daan palabas. Hindi ito daan palabas, Donya. Ito ay isang bitag. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kalmado at malamig, tila isang patalim na dahan-dahang hinahasa. Mabulok na ako rito pero hindi ko ibibigay sa inyo ang huling bagay na nagpapatunay na ako ay may silbi. Kung gusto nyo, ang aking kayamanan kunin nyo. Pero kailangan nyo munang matutunan kung paano ito patakbuhin nang wala ako. At alam nating dalawa na sa loob ng isang buwan, ang Villa de la Cruz ay magiging isang malaking kulungan ng mga utang na hindi nyo kayang bayaran. Napatayo si Doña Consolacion, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding insulto. Magsisisi ka, Teresa, isusumpa mo ang araw na isinilang ka. Hinding-hindi ka na makakalabas sa impyernong ito, habang inilalabas ng gwardya ang matandang babae, na natiling nakaupo si Teresa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito hindi na ito mabigat. Nang mabalik siya sa kanyang selda, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasabit sa gilid ng kanyang kama. Isang bagay na hindi niya napansin kanina. Binuksan niya ito nang may kaba. Ang unang bill ng kuryente ng villa ay dumating na ngayong araw. Hindi nila ito mababayaran. Ang laro ay nagsisimula na. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit kasama nito ay ang isang matamis at mapait na pananabik. Sa gitna ng kadiliman ng bilangguan, isang tanong ang patuloy na bumubulong sa kanyang diwa. Gaano kaya katagal bago sila mismo ang lumuhod sa harap ng rehas na ito upang hingi ng aking tulong, Pahad? Marco, gawin mo ang lahat. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng sa dilim tayo maghapunan. Ang boses ni Doña Consolacion ay pumiyok sa gitna ng kadiliman ng engranding dining room ng Villa de la Cruz. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 piraso ng kandila na itinirik sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa Nara. Ang nakabubulag na ningning ng chandelier na dating nagbibigay ng dangal sa bawat piging ay patay na, tila isang dambuhalang bangkay na nakasabit sa kisame. Sa labas, ang tunog ng ulan ay tila isang mapanuyang palakpak sa kanilang sinapit. Ang villa na dati ay sentro ng kapangyarihan sa Forbes Park ay naging isang malamig at tahimik na kabaong. Masinasabi ko sa iyo, tumawag na ako sa Meralco. Sigaw ni Marco habang pilit na pinipindot ang kanyang telepono. Pero hindi nila ako pinapakinggan. Sinasabi nila na may 6 na buwang unpaid bills ang villa. Imposible, paanong nangyari iyon? Huminga ng malalim si Doña Consolacion, ang kanyang dibdib ay sumisikip. Naalala niya kung paano laging maliwanag ang bawat sulok ng bahay noong narito pa si Teresa. Ang bawat aircon ay malamig, ang bawat bumbilya ay bago, at ang bawat bayarin ay tila himalang nababayaran bago pa man dumating ang takdang araw. Ngayon, sa loob lamang ng isang buwan, nawala si Teresa, ang lahat ng kanilang ginhawa ay tila buhangin na tinangay ng alon. Nasaan si Bianca? Tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sabi niya ay hawak na niya ang password ng corporate accounts. Bakit hindi pa niya mailabas ang pera? Yun na nga ang problema, ma. Frustrated na sagot ni Marco habang inihahagis ang kanyang telepono sa sofa. Ang password na nakuha niya ay para lamang sa viewing, para makita ang pera pero hindi para mag-transfer. At ang mas malala, ang mga trabahador sa warehouse ay tumigil na sa pagtatrabaho. Wala silang sahod at sinasabing ang mga trucking contracts natin ay isa-isang kinakansela ng mga kliyente. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa tumutulong bubong sa pasilyo ay naging ritmo ng kanilang pagbagsak. Hindi nila alam kung paano ayusin ang kahit na anong bagay. Sa loob ng 20 taon, ang tanging ginawa nila ay mamuhay sa bunga ng paghihirap ni Teresa nang hindi man lang tinatanong kung paano ito nagagawa.
Sa labas ng gate narinig ang ingay ng isang sasakyan. Nagkaroon ng pag-asa ang mukha ni Marco. Baka si Bianca na yan, dala ang balitang naayos na ang lahat. Ngunit nang buksan ng katulong na naiwan, dahil ang iba ay nag-alisan na, dahil walang pasahod ang pinto, hindi si Bianca ang pumasok. Tatlong lalaking nakabarong ang tumambad sa kanila, may dalang mga dokumentong may tatak ng bangko. Good evening, Mr. De La Cruz. Simula ng isa sa mga lalaki, ang boses ay profesional, ngunit walang pakiramdam. Narito kami para ihain ang notice of foreclosure para sa property na ito. Ayon sa aming records, ang Villa de la Cruz ay ginamit na collateral para sa isang loan na nagkakahalaga ng 200 milyong piso at dahil sa default of payment ang bangko na ang magmamay-ari ng lupang ito. Napahawak si Doña Consolacion sa kanyang leeg. Ang kanyang paningin ay nagdilim hindi dahil sa kawalan ng kuryente, kundi dahil sa katotohanang sumampal sa kanya. Anong loan? Wala kaming loan. Ang pamilya de la Cruz ay hindi nangungutang. Narito ang pirma ninyo, Doña Consolacion. At ang pirma ni Mr. Marco de la Cruz, sabi ng opisyal habang ipinapakita ang mga papel sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ginamit niyo ang pondong ito para sa inyong mga investment sa Macau noong nakaraang taon. Mukhang nakalimutan niyo na ang asawa niyo si Mrs. Teresa ang siyang nagpapatuloy ng monthly amortizations nito mula sa sarili niyang bulsa. Napaupo si Marco sa sahig. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang balikat. Hindi nila alam na ang kanilang marangyang buhay ay isang malaking ilusyon na tanging si Teresa lang ang nakakapagpanatili. Sa bawat pagsugal niya sa Macau, sa bawat hiling ng matanda ng bagong alahas si Teresa, ang tahimik na nagtatakip sa mga butas. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Marco. Wala tayong mapupuntahan, ang mga alahas mo, maaari nating ibenta. Anong alahas? Isang kutyang boses ang narinig mula sa hagdanan. Si Bianca nakakadating lang ay may dalang isang maliit na kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ang mga alahas ni Doña Sinurico na ang mga ito kanina. Karamihan sa mga ito ay peke Marco. Ang mga tunay na brilyante ay matagal na palang naisanla ni Teresa para lang mabayaran ang mga utang mo. Ang mga suot nyo ngayon, salamin lang ang mga yan. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong villa. Kasabay nito ang tubig mula sa pond ng mga koi sa labas ay nagsimulang bumaha dahil ang filtration system ay huminto na. Ang mga mahal na isda, ang simbolo ng kanilang yaman, ay dahan-dahang namamatay sa gitna ng putik. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Consolacion ay nagsimulang humagulgol. Nasaan si Teresa, Marco? Hanapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na patawad. Sabihin mo na kailangan natin siya rito. Huli na bulong ni Marco habang nakatitig sa notice of foreclosure. Nasa kulungan siya at tayo ang naglagay sa kanya roon. Habang ang pamilya de la Cruz ay nag-aaway sa gitna ng dilim sa labas ng kanilang gate, ang mga Marits ng Forbes Park ay abala sa pagkuha ng mga litrato ng notice na nakadikit sa pintuan. Ang balita ay kumalat na tila apoy sa social media. Ang Villa de la Cruz, ang dating kuta ng karangyaan, ay isa na lamang katatawanan. Ngunit may isang tanong na naging usap-usapan sa buong subdivision. Kung ang lahat ng yaman nila ay nakasalalay lamang sa isang babaeng itinapon nila, ano na ang matitira sa kanila kapag ang babaeng iyon ay tuluyan ng maging kanilang kaaway? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom, Teresa. Ang ilan ay sadyang ibinabaon lang sa limot para hindi na muling kumitil ng buhay. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa silid dalaw kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng lumang bentilador sa kisame. Nakaupo siya sa harap ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng selda, ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng hapis na pilit itinatago sa likod ng kanyang mamahaling salamin. Tumingin si Teresa sa lalaking ito. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa kulungan, si Rafael lamang ang naging tulay niya sa labas ng mundo. Ngunit sa bawat pagbisita nito, lalong lumalalim ang misteryong bumabalot sa kanya. Bakit mo ginagawa ito, Rafael? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay paos na dahil sa pagod. Sabi mo ay gusto mong mapabagsak si Doña Consolacion. Pero bakit kailangang ako ang maging katuwang mo? Marami kang pera, marami kang kapangyarihan.
Maaari mo silang ubusin sa isang iglap. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka at iniharap ito kay Teresa. Isa itong kupas na larawan ng isang magandang babae na may suot na uniforme ng isang simpleng katulong karga ang isang sanggol. Iyan ang nanay ko. Simula ni Rafael, ang kanyang panga ay nagngangalit. Siya ang paboritong alila ni Doña Consolacion, 35 taon na ang nakalilipas. Siya ay tapat, masipag at nagmahal sa isang taong hindi dapat ang yumaong asawa ni Doña. Nang malaman ng matanda na nagdadalang tao ang aking ina, hindi lang siya pinalayas. Ipinagkait sa kanya ang bawat sentimo, ipinahiya sa buong bayan at sa huli, ipinapatay sa loob ng nasusunog na orphanage upang mawala ang ebidensya ng kataksilan ng kanyang asawa. At napatakip ng bibig si Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Diyos ko, ikaw ang sanggol na iyon. Nakaligtas ako dahil itinapon ako ni nanay mula sa bintana bago siya lamunin ng apoy. Dugtong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Lumaki ako sa lansangan na buhay sa galit at nag-aral hanggang sa maging pinakamahusay na abogado para lamang sa isang layunin. Ang makitang gumagapang sa putik ang mga De la Cruz. At doon kita nakita, Teresa. Tumayo si Rafael at lumapit sa rehas sapat na para maramdaman ni Teresa ang init ng kanyang presensya. Nakita kita sa loob ng 20 taon, tinitiis ang bawat sampal, bawat insulto, at bawat pagsasamantala. Nakita ko sa iyo ang nanay ko. Isang babaeng handang mamatay para sa pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. Pero ang pagkakaiba nyo, ikaw ay may talino, ikaw ay may mabuhay trading, ikaw ang tanging tao na nakakaalam kung saan nakatago ang bawat kaluluwa ng pamilyang iyon. Hinawakan ni Rafael ang mga daliri ni Teresa sa pagitan ng mga rehas. Ang hawak niya ay matibay, tila isang pangakong hindi na niya ito hahayaang mabitawan pa. Hindi lang kita ginagamit, Teresa. Nais kong maging katarungan tayo ng isa't isa. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa villa na iyon ay tutumbasan natin ng bawat patak ng pawis at dugo na ibubuhos nila sa tondo. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang kilig, hindi ang kilig ng isang dalaga, kundi ang kilig ng isang taong nakahanap ng karamay sa gitna ng impyerno. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Rafael hindi bilang isang mapanganib na estranghero, kundi bilang isang kaluluwang kasing sugat ng sa kanya. Pero paano ang kaso ko? Tanong ni Teresa. Bianca has the data. Meron silang mga ebidensya laban sa akin. Iyon ang akala nila. Ngumiti si Rafael, isang ngiting tila isang matalim na kutsilyo. Hindi alam ni Bianca na ang server na pinasok niya ay isang mirror system. Ang lahat ng binura niya ay tanging kopya lamang. Ang original na data ay ligtas sa aking mga kamay. At ang mga sulat mo, ang mga sulat na ginawa nilang katatawanan. Gagamitin natin iyon bilang ebidensya ng psychological abuse at torture. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang pagtitigan nila ay puno ng mga bagay na hindi masabi ng salita, isang alyansang nabuo mula sa abo ng pagkakanulo at hantungan ng paghihigante. Rafael, mahinang tawag ni Teresa. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong makita kung gaano kakatibay. Sagot ni Rafael habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng kamay ni Teresa. At ngayon alam ko na, hindi ka lang isang biktima, Teresa. Ikaw ang aking reyna sa larong ito ng ahedres. Bago makaalis si Rafael, muli siyang lumingon. Maghanda ka na, bukas isasampa ko ang petition for bail. At kapag lumabas ka sa pintuang ito, sisiguraduhin kong ang unang tatapakan mo ay ang mga anino ng pamilyang De la Cruz na nagmamakaawa sa iyong paanan. Nang makaalis si Rafael, nanatiling nakatayo si Teresa, nakatingin sa kanyang kamay na hinawakan nito. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang tunog ng susi ng gwardiya, isang tunog na tila musika ng kalayaan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang madilim na sasakyan, si Bianca ay may kausap sa telepono. Gawin mo na, hindi na pwedeng makalabas pa si Teresa ng buhay. Kung kailangang sunugin ang buong presinto, gawin mo. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pera at ari-arian. Ito ay naging isang karera sa pagitan ng muling pagkabuhay at ng tuluyang kamatayan. Akala mo ba talaga ay minahal kita, Bianca? Sa tingin mo ba ay papatol ako sa isang ahas na kayang tuklawin pati ang sarili niyang kapatid para lang sa pera?
Ang boses ni Paulo ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng marangyang penthouse sa Makati. Nakatayo si Bianca sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang walang lamang bag na Louis Vuitton. Ang 5 milyong piso na kinuha niya mula sa kaba ng mga De La Cruz, ang perang ipinagpalit niya sa buhay ng kanyang Ate Teresa, ay naglaho na tila bula. Sinalubong siya ng katahimikan ng gabi sa labas ng malalaking bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga mapanuyang mata na nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Ang bawat dekorasyon sa loob ng silid, mula sa mamahaling sofa hanggang sa kristal na florera, ay tila bumubulong ng kanyang pagkatalo. Paulo, huwag kang magbiro ng ganyan. Nanginginig na sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating umalis. Nakapila na ang flight natin papuntang Singapore. Ibalik mo ang pera, sige na. Isang kutsang tawa ang kumawala sa bibig ni Paulo habang isinusuot niya ang kanyang leather jacket. Singapore, mag-isa ka na lang na pumunta ron, Bianca. Ang perang sinasabi mo, matagal na itong wala. Naipasa ko na ito sa totoong nagmamay-ari. Anong sinasabi mo? Tanong ni Bianca, ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nawawalan ng lakas. Lumapit si Paulo sa kanya sapat na para maamoy ni Bianca ang pamilyar na pabango ng lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naghatid ng ginhawa. Akala mo ba ay aksidente lang ang pagkikita natin sa club noong nakaraang taon? Akala mo ba ay tadhana ang dahilan kung bakit kita nagustuhan? Hindi, Bianca. Isang tao ang nagbayad sa akin para paibigin ka at masigurong kukunin mo ang bawat sentimong ninakaw mo kay Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Sino-sino ang nag-utos sa'yo? Kinuha ni Paulo ang kanyang telepono at may ipinakita itong video. Sa screen makikita ang isang lalaking nakatalikod, ngunit ang tindig at ang paraan ng paghawak nito ng baso ng kape ay hindi maipagkakaila. Attorney Rafael, bulong ni Bianca. Pero paano? Hindi lang si Rafael ang kalaban mo, Bianca, sabi ni Paulo habang binubuksan ang pinto ng penthouse. Masyado kang naging kampante sa iyong talino. Nakalimutan mo na ang taong itinapon mo sa basura ay ang siyang nagturo sa iyo kung paano humawak ng pera. At ngayon pati ang huling piso na nasa account mo ay na-freeze na dahil sa kasong isinampa ng Mabuhay Trading laban sa iyo. Hindi maaari. Hindi, Tom. Sigaw ni Bianca, patakbo niyang sinugod si Paulo, ngunit mabilis itong nakalabas at isinarado ang pinto. Ang tunog ng pagkakandado mula sa labas ay tila ang huling hatol sa kanyang kapalaran. Naiwan si Bianca na mag-isa sa gitna ng karangyaan na wala na siyang kakayahang bayaran. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang mamahaling damit ay nagusot na tila isang basahan. Sa loob ng ilang buwan naramdaman niya ang maging reyna, ang ituring na it girl ng Makati, ngunit sa isang iglap ang lahat ng iyon ay nabawi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Marco, ang huling alas na inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Ngunit bago pa man niya madial ang numero, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang video na mabilis na nag-viral sa social media. Ito ang CCTV footage mula sa opisina ni Teresa nung gabing nakawin ni Bianca ang mga files. Malinaw na malinaw ang kanyang mukha, ang bawat galaw niya, at ang paraan ng kanyang pagtawa habang binubura ang mga ebidensya ng pagmamay-ari ni Teresa. Ang bawat komento sa ilalim ng video ay tila mga lason na tumatama sa kanyang pagkatao. Traidor, walang utang na loob, ahas sa damo. Ang imaheng iningatan niya ay nagkadurog-durog sa harap ng buong bansa. Naramdaman ni Bianca ang pag-ikot ng paligid. Ang lamig ng aircon sa penthouse ay tila naging yelo na kumakain sa kanyang balat. Naalala niya ang mga salita ni Teresa noong bata pa sila. Bianca, ang pera ay nawawala, pero ang dangal kapag nadungisan ay hinding-hindi na muling lilinis. Tumawa si Bianca ng hysterical, isang tawang puno ng pait at pagsisisi. Pinulot niya ang isang kristal na baso at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ang tunog ng kanyang sariling buhay na nagkakapira-piraso. Ate, bakit? Bulong niya, bagaman alam niyang wala nang makakarinig sa kanya. Sa labas ng gusali sa loob ng isang itim na SUV, nakatingin si Rafael sa screen ng kanyang laptop. Nakita niya ang bawat galaw ni Bianca sa loob ng penthouse sa pamamagitan ng mga nakatagong camera. Wala siyang nararamdamang awa, tanging ang malamig na katuparan ng isang plano.
Ito pa lang ang simula, Bianca, sabi ni Rafael sa kanyang sarili. Ang tunay na karma ay hindi lang ang mawala ng pera. Ang tunay na karma ay ang mabuhay sa mundo na alam mong kinamumuhian ka ng lahat, lalo na ng taong pinakamamahal mo. Inabot ni Rafael ang kanyang radyo. Units 1 and 2 ready for pickup. Ang target ay nasa loob ng penthouse. Isampa ang lahat ng charges: qualified theft, falsification at cyber libel. Habang ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay papalapit sa gusali, isang malakas na kulog ang muling gumuhit sa langit ng Makati. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila hinuhugasan ng dumi ng lungsod, ngunit para kay Bianca wala nang ulan ang makakalinis sa kanyang pagkakanulo. Ito ang pait ng tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng kasinungalingan, isang tronong gawa sa buhangin na gumuho sa unang hampas ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Marco sa madilim na pasilyo ng Villa de la Cruz ay tila isang paglalakad sa isang abandonadong libingan. Ang amoy ng alikabok at ang singaw ng basang carpet mula sa baha noong nakaraang gabi ay humahalo sa amoy ng kaba. Wala na ang mga katulong na dati ay nakahilera upang batiin siya. Wala na ang kislap ng mga kristal na baso. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagaspas ng mga pakpak ng kulisap sa labas ng bintana. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Teresa, ang silid na dati ay hindi niya man lang binibigyan ng pansin. Doon sa ibabaw ng mesa ay nagtambak ang mga pulang sobre. Ang bawat isa ay may nakasulat na final notice at demand letter. Hindi ito maaari, bulong ni Marco habang binubuksan ang isa sa mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang mga papel ay naglilikha ng mahinang tunog ng pagkuskos sa bawat paglipat niya ng pahina. Sabi ni Bianca, kontrolado na namin ang mabuhay trading. Sabi niya tayo na ang may-ari ng lahat. Isang anino ang lumitaw sa pintuan. Si Doña Consolacion na nakabalot sa isang lumang shawl ay pumasok na may bitbit na munting kandila. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng garbo, ay tila isang tuyot na prutas sa ilalim ng malamig na liwanag. Marco, ano ang balita? Nakausap mo ba ang bank manager? Sabi ng senador, hindi na raw sumasagot si Sofia sa mga tawag ko. Ano ang nangyayari? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Ma, wala na ang mga truck. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang 50 truck na akala nating atin, lahat iyon ay nakalis lang sa ilalim ng pangalan ni Teresa. At ngayong umaga kinuha na ng kumpanya ang lahat. Wala tayong kahit isang gulong na natira. Nabitawan ni Doña Consolacion ang kandila. Ang apoy nito ay dahan-dahang namatay sa sahig, iniwan silang muli sa dilim. Anong sinasabi mo? At ang mga kontrata sa pier, ang mga shipment ng bigas at asukal? Lahat ng iyon kanselado. Na maing mga kliyente ay hindi sa De La Cruz nakikipag-usap, kay Teresa sila nagtitiwala. At ngayong wala siya, ayaw na nilang ituloy ang negosyo sa atin. Tinawag nila tayong unreliable at incapable. Nagsimulang maghalughog si Marco sa mga drawer. Naghahanap siya ng kahit anong account na may laman pang pera. Ngunit sa ilalim ng mga file nahanap niya ang isang dokumentong may gintong tatak. Isang dokumentong nilagdaan niya, 6 na buwan na ang nakalilipas sa gitna ng isang lasing na gabi sa kasino. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang mga letra sa papel ay tila mga langgam na gumagapang at kumakain sa kanyang katinuan. 100 milyong piso, mahina niyang basa. Itong 100 milyon na akala ko ay dividends na ibinigay ni Teresa sa akin nung Pasko. Hindi pala yon kita. Ano kung hindi kita, ano yon? Sigaw ni Doña Consolacion habang pilit na kinukuha ang papel mula sa kamay ng anak. Personal loan iyon, maginamit ni Teresa ang mabuhay trading bilang garantor, pero ako ang nakapirma bilang borrower. At dahil ang mabuhay trading ay nagdeklara na ng bankruptcy dahil sa cyber theft ni Bianca, ang utang ay direktang babagsak sa akin. Sa atin, napahawak si Doña Consolacion sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ibig mong sabihin, pinautang tayo ng sarili nating pera para lang mabaon tayo sa utang? Hindi, ma. Pinahiram niya tayo ng pera para ipagpatuloy ang ating marangyang buhay habang hinihintay niya tayong magkamali. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait na pagsisisi. Pinirmahan ko ang sarili nating hatol. Ang bawat party, bawat travel, bawat bagong relo, lahat iyon ay utang na nakapangalan sa akin. At ngayon,
Kailangan nating bayaran ang 100 milyong piso sa loob ng 30 araw kundi ay makukulong ako. Isang malakas na katok ang narinig mula sa gate ng villa. Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Ito ay ang malakas at paulit-ulit na hampas ng bakal sa bakal. Sa labas ang mga boses ng mga nagagalit na trabahador at mga collectors ay nagsimulang mag-ingay. De La Cruz, lumabas kayo dyan, ibalik niyo ang sahod namin. Marco, bayaran mo ang utang mo sa kasino. Huwag kang magtago sa loob ng palasyo mo. Tumakbo si Marco sa bintana at sumilip. Sa labas ng gate nakita niya ang mga marites na may hawak na mga cellphone naka-livestream sa social media. Nakita rin niya ang mga sasakyan ng mga private collectors. Mga lalaking may malalaking katawan na hindi tumatanggap ng salitang bukas na lang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marco ang isang itim na SUV na dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang bahay. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Doon sa loob ng malamig at komportabling sasakyan, nakita niya si Rafael. At sa tabi nito isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses. Kahit nakatago ang mga mata, kilala ni Marco ang labi na iyon. Ang labi na dati ay laging nakangiti sa kanya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay diretso at walang emosyon. Si Teresa. Teresa Kua. Sigaw ni Marco habang pinitpit ang kanyang mukha sa salamin ng bintana. Teresa, tulungan mo kami, patawarin mo ako, nagkamali ako. Ngunit ang SUV ay hindi huminto. Dahan-dahang tumaas ang bintana nito at ang sasakyan ay nagpatuloy sa pag-alis. Iniwan ang Villa de la Cruz sa gitna ng nagngangalit na mga tao at sa dilim ng papalubog na araw. Napaupo si Doña Consolacion sa sahig ng silid-aklatan, ang kanyang shawl ay nakaladkad sa dumi. Marco, wala na tayong pambayad sa kuryente. Wala na tayong pambili ng pagkain. Ano ang gagawin natin? Tumingin si Mark sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na hindi kailanman nagtrabaho ng mabigat. Kailangan nating ibenta ang kotse. Pero kahit iyon, ayaw nang mag-start. Wala na tayong kahit ano. Sa labas ang tunog ng pagkawasak ng kanilang gate ay narinig. Ang unang pako ng kanilang pagbagsak ay tuluyan ng bumaon. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Marco ang pinakamapait na katotohanan. Ang impyerno ay hindi pala apoy at dagat-dagat ang apoy. Ang impyerno ay ang mabuhay sa isang palasyong unti-unting nagiging abo habang ang taong dati ay nagligtas sa iyo ay tahimik na nanonood mula sa malayo. Paano mo babayaran ang isang utang na hindi pera ang halaga, kundi ang bawat segundo ng buhay na ninakaw mo sa isang tapat na puso and time? Ang babaeng nakikita mo sa salamin, Teresa, ay hindi na ang basahang itinapon nila sa ulan. Siya na ang bagyo na wawasak sa kanilang lahat. Ang boses ni Rafael ay mababa at puno ng paghanga habang nakatayo siya sa likuran ni Teresa. Nasa loob sila ng isang marangyang suite sa Manila Hotel. Ang paligid ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Nakatingin si Teresa sa kanyang refleksyon. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa seda na tila dumadaloy sa kanyang katawan, gaya ng naglalagablab na lava. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng mga brilyanteng dati ay pinangarap lamang niya. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Kinuha niya ang isang pares ng hikaw na brilyante mula sa pelos na kahon at dahan-dahang ikinabit ito sa tainga ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang init ng mga daliri ni Rafael. Sa kanyang balat isang haplos na nagpadala ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, ang tanging haplos na natatanggap niya ay ang marahas na pagkakahawak ni Marco o ang mapanait na pagtulak ni Doña Consolacion. Salamat, Rafael. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ng lalaki sa salamin. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ito ay sa iyo, Teresa. Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong talino na kinulimbat nila sa loob ng 2 dekada, sagot ni Rafael. Inilipat niya ang kanyang kamay sa balikat ni Teresa at marahan itong pinisil. Handa ka na bang harapin ang mga linta na sumipsip sa iyong buhay? Tumango si Teresa, ang kanyang mukha ay naging tila isang estatwang marmol, maganda ngunit matigas. Pagbaba nila sa Grand Ballroom para sa taunang charity gala ng Forbes Park, ang lahat ng ingay at tawanan ay biglang huminto. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay naglaho, pinalitan ng nakabubulag na kislap ng mga kamera. Ang mga marites ng mataas na lipunan ay napatigil sa kanilang pag-inom ng champagne. Si Teresa ba yun? Hindi ba't balita ay nakulong siya?
Sino ang gwapong lalaking kasama niya? Ang mga bulong ay tila mga bubuyog sa paligid. Ngunit si Teresa ay naglakad ng tuwid ang likod. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Sa dulo ng bulwagan, nakita niya ang isang pamilyar na grupo. Sina Doña Consolacion at Marco ay naroon din, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila ang sentro ng atensyon. Ang kanilang mga suot ay tila luma na at kulubot, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Nang makita ni Marco si Teresa, napatayo siya at nabitawan ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw tila ang huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Teresa, tawag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng gulat at pananabik. Teresa, ikaw nga. Sinubukan ni Marco na lumapit ngunit agad siyang hinarang ng dalawang security guard ni Rafael. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang kahihiyan ay kitang-kita sa mukha ni Doña Consolacion na pilit na nagtatago sa likod ng kanyang pamaypay. Anong karapatan mong humarang sa amin? Sigaw ni Doña Consolacion habang pilit na tumatayo ng tuwid. Teresa, utang mo sa amin ang lahat. Ang pagpunta mo rito ay isang insulto sa aming pamilya. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa matanda. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, sa halip kinuha niya ang kanyang baso ng alak at tiningnan ang matanda nang may malamig na ngiti. Ang tanging utang na meron ako, Donya, ay ang utang na loob sa aking sarili dahil sa wakas ay natuto na akong gumising mula sa inyong panaginip. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay malinaw at sapat na para marinig ng lahat. At tungkol sa inyong pamilya, mukhang nakalimutan ninyo na wala na kayong pamilyang maipagmamalaki. Ang Villa de la Cruz ay isusubasta na bukas ng umaga. Paano mo nalaman yon? Nanginginig na tanong ni Marco. Inilapit ni Teresa ang kanyang mukha kay Marco sapat na para maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang hininga. Dahil ang kumpanyang bibili sa inyong bahay ay ang kumpanyang pagmamay-ari ko. Bukas, Marco, kayo naman ang tatayo sa labas ng ulan habang ako ang nagsasara ng pinto. Biglang sumabog ang galit ni Doña Consolacion. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Teresa, gaya ng lagi niyang ginagawa noon. Ang mga tao ay napasinghap. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na nahawakan ni Teresa ang kanyang pulso. Ang hawak ni Teresa ay mahigpit sapat na para manghina ang matanda. Tiningnan niya si Doña Consolacion ng diretso sa mga mata. Huwag na huwag niyo na muling susubukang saktan ako. Ang kamay na ito ang nagpakain sa inyo at ang kamay rin na ito ang siyang magtatapos sa inyong luho. Binitawan ni Teresa ang kamay ng matanda nang may pandidiri. Si Doña Consolacion ay napaupo muli sa kanyang silya, tila isang basang sisiyo sa gitna ng maraming tao. Ang mga marites ay abala na sa pagkuha ng video na sigurado siyang magiging headline sa susunod na araw. Tumalikod si Teresa at muling humawak sa braso ni Rafael. Handa na akong umalis, Rafael. Masyadong mabaho ang hangin dito. Habang papalabas sila ng ballroom, narinig ni Teresa ang sigaw ni Marco mula sa malayo. Teresa, patawarin mo ako, mahal kita. Ngunit si Teresa ay hindi lumingon. Sa kanyang isipan, ang boses ni Marco ay tila isang malabong alingaw-ngaw na lamang mula sa isang nakaraang buhay. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang galit kundi isang malamig at payapang determinasyon. Pagdating nila sa labas, ang gabi ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Tumingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na higit pa sa paghanga. You were magnificent, Teresa. Ito pa lang ang simula, Rafael, sagot ni Teresa habang pumapasok sa loob ng sasakyan. Bukas gusto kong makita ang bawat piraso ng kanilang kasaysayan na mabura sa harap ng aking mga mata. Ngunit sa dilim ng sasakyan, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Teresa. Si Rafael ay may hawak na isang itim na folder at sa loob nito ay may isang dokumentong hindi pa nakikita ni Teresa, ang tunay na huling habilin ng yumaong asawa ni Doña Consolacion na naglalaman ng isang katotohanang maaaring magpabago muli sa lahat. Ano ang sikretong itinatago ni Rafael? At handa ba si Teresa na harapin ang katotohanang ang taong tumutulong sa kanya ay mayroon ding sariling nakatagong patalim? Huwag kang titingin sa malayo, Teresa. Ang katotohanan ay madalas na nakatago sa mga aninong pilit nating nililimot. Ang boses ni Nanay Esmeralda ay nanginginig tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Nakatayo siya sa loob ng opisina ni Rafael,
Ang kanyang mga kamay na puno ng ugat ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang itim na dibuho. Ang kanyang presensya sa gitna ng modernong silid ay tila isang paalala ng isang nakaraang pilit na ibinaon ng mga De La Cruz. Tumingin si Teresa sa matandang babae, ang kaisa-isang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal sa loob ng villa. Nanay Esmeralda, akala ko ay umuwi na kayo sa probinsya. Bakit kayo narito? Pasa. Dahan-dahang lumapit ang matanda at inilapag ang isang maliit na flash drive sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng plastik na tumama sa salamin ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Hindi ako makakaalis nang hindi na ibibigay ito sa iyo, anak. Noong gabing bago ang iyong kaarawan, narinig ko silang nag-uusap sa library. Hindi ko sana sasabihin, pero nang makita kitang pinalayas sa ulan, hindi na kinaya ng konsensya ko. Isinaksak ni Rafael ang drive sa kanyang laptop. Ang screen ay nagliwanag at ang bawat pixel ay nagsimulang bumuo ng isang imahe na nagpadugo sa puso ni Teresa. Ang video ay kuha mula sa isang nakatagong camera sa loob ng library ng villa. Makikita ron si Marco may hawak na baso ng scotch habang si Bianca ay nakaupo sa kanyang kandungan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang. Sigurado ka ba rito, Bianca? Tanong ni Marco sa video. Baka mahalata tayo ni Teresa. Masyadong matalas ang pakiramdam ng babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, Marco, sagot ni Bianca habang hinahaplos ang mukha ng lalaki. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin. Ang mga litrato sa motel edited na iyon. Ang mga dokumento ng pagnanakaw na kapangalan na sa kanya lahat. Bukas pagkatapos ng party ni Donya, wala na tayong hadlang. Magiging atin na ang mabuhay trading at pwede na tayong magpakasal. Napahawak si Teresa sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapding, ngunit mas masakit ang katotohanang lumalabas sa screen. Hindi lang siya pinagtaksilan. Siya ay binalak na pumatay sa pamamagitan ng kahihiyan. Ngunit may huling bahagi ang video na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Doña Consolacion sa frame. Tumingin ang matanda sa dalawa ng may malamig na pag-aproba. Siguraduhin ninyong hindi na makakabangon ang babaeng iyon. Sabi ng matanda sa video, gaya ng ginawa ko sa nanay ng batang si Rafael noon, ang bawat ebidensya ay dapat maglaho sa apoy. Huwag kayong magtitira ng kahit anong bakas. Napatayo si Rafael, ang kanyang upuan ay marahas na umatras at lumikha ng isang matinis na tunog sa sahig. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa matinding puot. Ang pag-amin ni Doña Consolacion tungkol sa kanyang ina ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya. Naririnig mo ba iyon, Teresa? Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi lang ikaw ang biktima rito. Ang buong pamilyang iyon ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Humarap si Teresa kay Rafael at doon niya nakita ang itim na folder na kanina pa hawak ng lalaki. Rafael, ano ang nasa loob ng folder na iyan? May alam ka pa ba na hindi mo sinasabi sa akin? Nag-aalangan si Rafael, ngunit dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Inilabas niya ang isang dokumento, ang tunay na huling habilin ni Don Roberto de la Cruz, ang yumaong asawa ni Doña Consolacion. Ayon dito, Teresa, hindi si Marco ang tagapagmana ng Villa de la Cruz, simula ni Rafael. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya, pati ang lupa, kung saan nakatayo ang villa, ay ipinangalan sa kaisa-isang lehitimong anak ni Don Roberto na nakaligtas sa sunog. Isang anak na hindi alam ni Doña Consolacion na nabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa gyera. Sino, Rafael, sino ang tunay na may-ari ng lahat? Tinitigan ni Rafael si Teresa ng matagal, isang tingin na puno ng pait pag-ibig at isang nakakatakot ng katotohanan. Ako, Teresa, ako ang tunay na De La Cruz. At si Marco, siya ay anak lamang ni Doña Consolacion sa ibang lalaki na ipinalabas niyang anak ng Don para makuha ang yaman. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang bawat hininga ni Teresa ay titila isang mabigat na pasanin. Ang lalaking minahal niya, ang pamilyang pinagsilbihan niya, ay mga huwad. Ang lahat ng kanilang kayabangan ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa pagnanakaw at dugo. Gagamitin natin ito, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging matalas at malamig. Ilalabas natin ang video na ito sa social media ngayong gabi. Hayaan nating ang mga marites ang gumawa ng trabaho para sa atin.
at bukas. Sa mismong auction ng villa, kukunin natin hindi lang ang kanilang bahay kundi pati na rin ang kanilang mga pangalan. Kinuha ni Teresa ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa bawat pindot niya, nararamdaman niya ang paglaya mula sa 20 taon ng pagkakakulong. Handa ka na ba, Rafael? Tanong ni Teresa habang nakatingin sa video na nagsisimula ng mag-upload. Handa na ako, Teresa, ang sagot ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ng babae. Ngayong gabi, ang Villa de la Cruz ay masusunog muli. Pero sa pagkakataong ito, tayo ang manonood mula sa labas. Habang ang video ay mabilis na nag-viral, ang mga notification sa screen ni Teresa ay tila mga kislap ng apoy. Ang bawat share at comment ay isang hampas sa pinto ng mga de la Cruz. Ang buong bansa ay nagsimula ng mag-ingay. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Nanay Esmeralda. Ang matanda ay napasandal sa pader, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Anak, si Marco, papunta siya rito, may dala siyang baril. Ang laro ay naging isang madugong labanan para sa kaligtasan. Sino ang unang babagsak bago pa man sumikat ang araw ng katarungan? Tapos na ang laro, Teresa. Hindi ako papayag na makuha mo ang lahat habang ako ay tinatapon mo sa putikan. Ang boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan ng Manila Auction Center. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig na tagapagmana ng Villa de la Cruz. Ang kanyang barong ay gusot, ang kanyang buhok ay tila hindi nasuklay ng ilang araw, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay napasinghap, ang ilan ay mabilis na nagtago sa ilalim ng mga lamesa nang makita ang itim na bakal na hawak ng lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, si Teresa ay nanatiling nakatayo sa harapan ng entablado. Suot niya ang isang puting gown na tila isang baluti ng kadalisayan sa gitna ng maruming balak ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bidding paddle, ang paddle na may numerong nagpanalo sa kanya sa subasta ng sarili nilang tahanan. Ibababa mo ang baril na yan, Marco. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado at matatag, tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng anumang bagyo. Huwag mong dagdagan ang kahihiyan ng iyong ina na kasalukuyang nakatingin sa atin. Tumingin si Marco sa gilid kung saan nakaupo si Doña Consolacion. Ang matanda ay tila isang estatwang gawl sa abo, walang kibo, at ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat bulong ng mga taong nasa paligid, ang mga marites na kanina pa kumukuha ng video, ay tila mga latigo na humahagupit sa natitirang dangal ng matanda. Kahihiyan, kutyang tawa ni Marco. Ikaw ang nagbigay sa amin nito. Ikaw ang nag-upload ng video na yon. Ikaw ang sumira sa amin. Kayo ang sumira sa inyong sarili, Marco. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Binuo ko ang pamilyang ito sa loob ng 20 taon. Pinunasan ko ang bawat dumi ninyo, pero ang ibinayad ninyo ay pagkakanulo. Ang baril na iyan, yan na ba ang huling paraan mo para sabihing mahal kita? Nanginginig ang kamay ni Marco na may hawak ng baril. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa, Teresa, at sisiguraduhin kong magkakasama tayo sa impyerno. Biglang humarang si Rafael sa pagitan ni Teresa at Marco. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Iputok mo, Marco. Iputok mo sa akin. Pero bago mo gawin iyan, basahin mo muna ito. Ibinato ni Rafael ang isang asul na folder sa sahig, malapit sa paanan ni Marco. Iyan ang warrant of arrest para sa iyo at kay Bianca. Hindi lang pagnanakaw ang kaso nyo. Ang pagtatangkang pumatay sa nanay ko 35 taon na ang nakalilipas, kasama na rin sa investigasyon. Ang nismga kamay ni Marco ay tuluyan ng nanghina. Ang baril ay dahan-dahang bumaba, ang dulo nito ay nakaturo na sa sahig. Ang katotohanan na siya ay hindi isang tunay na de la Cruz, na ang lahat ng kanyang yaman ay nakaw lamang, ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan ng lumunod sa kanya. Sempaw ay naging masaya ka, Marco. Mahinang sabi ni Teresa habang tinititigan ng lalaki ng may halong awa at pandidiri. Sana ay sulit ang bawat sentimong ninakaw nyo para lang maramdaman ninyo ang ganitong klaseng katapusan. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumakas.
Ang mga ilaw na kulay pula at asul ay sumasalamin sa malalaking bintana ng ballroom. Ang mga awtoridad ay pumasok na may dalang mga posas, ang parehong posas, na minsan nang dumungis sa mga kamay ni Teresa. Pinanood ni Teresa kung paano pusasan si Marco. Nakita niya ang pagluha ng lalaki, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa hinaharap. Tumingin din siya kay Doña Consolacion na dinala na rin ng mga pulis. Ang matanda ay hindi lumaban, tila nawala na ang kanyang diwa sa gitna ng matinding kahihiyan or hiya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, naramdaman ni Teresa ang isang bigat sa kanyang balikat. Hindi ito ang saya na inaasahan niya. Ito ay isang malamig na kapayapaan. Tapos na Teresa, bulong ni Rafael habang hinahawakan ang kanyang siko. Ang Villa de la Cruz ay sa iyo na uli. Ang pangalan mo ay malinis na. Tumingin si Teresa kay Rafael. Salamat Rafael, pero nasaan si Bianca? Lumingon si Rafael sa kanyang assistant na kakadating lang. Ang mukha ng assistant ay maputla. Attorney, tumawag ang mga tauhan natin sa pantalan. Si Bianca. Nakita ang kanyang sasakyan na nahulog sa bangin sa Tagaytay. Sinasabing hindi ito aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang huling piraso ng kanyang pamilya, ang kapatid na turing na kanyang pinakaminahal, ay nagwakas sa isang trahedya. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakalimutan niyang sa bawat sunog na sinisimulan, may mga inosenteng alaala ring natutupok. Gusto kong pumunta roon, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit itinatago. Teresa, hindi mo na kailangang gawin ito, pagpigil ni Rafael. Kailangan ko, Rafael. Dahil kahit anong dumi ng kanyang puso, siya pa rin ang batang pinulot ko sa kalsada. Gusto kong makita kung may natira pa bang puso sa ilalim ng lahat ng kanyang pagkakamali. Habang papalabas sila ng ballroom ang mga marites, ay patuloy pa rin sa pagkuha ng video, tila mga buwitreng naghihintay ng susunod na bangkay. Ngunit si Teresa ay hindi na sila pinansin. Sa kanyang isipan, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na naririnig. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng katarungan at kailan magsisimula ang tunay na paghilom? Ibigay niyo sa akin ang bata. Huwag niyo siyang hahawakan ng ganyan, baka saktan niyo ang kapatid ko. Ang boses ni Teresa ay sumasabay sa hagupit ng hangin sa gilid ng bangin sa Tagaytay. Hindi ito ang boses ng isang makapangyarihang negosyante, kundi ang boses ng isang 12 taong gulang na batang babae na pilit itinatago ang kanyang maliit na kapatid sa ilalim ng tulay noong unang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tulay na masisilungan. Ang nakikita lamang niya ay ang pilipit na bakal ng sasakyan ni Bianca na nakasabit sa pagitan ng mga malalaking bato at matatalas na sanga ng puno. Ang amoy ng sunog na goma at ang singaw ng langis ay humahalo sa malamig na hamog ng madaling araw. Bawat hakbang ni Teresa sa madulas na lupa ay tila isang pagbabalik sa lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Sa likuran niya, naririnig niya ang mga boses ng mga rescue team na pilit siyang pinipigilan. Ngunit ang kanyang pandinig ay tila nakatuon lamang sa isang bagay, ang mahinang tinig na nagmumula sa loob ng wasak na sasakyan. Bianca, nandito na si ate. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng matinding takot. Nang makalapit siya, nakita niya ang mukha ni Bianca sa ilalim ng basag na salamin. Ang dating makinis at mapuputing balat ng dalaga ay puno na ng mga sugat at bahid ng dugo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, tila naghahanap ng isang huling sinag ng liwanag bago tuluyang lamunin ng dilim. Ate! Mahinang tawag ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang malabong alingawngaw ng batang babaeng dati ay humihingi ng tinapay sa kalsada. Ate, ang lamig. Bakit ang dilim? Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat paghinga ng dalaga. Lahat ng galit, lahat ng pait, at lahat ng paghihiganting binuo niya sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding awa na tanging isang ina o isang nakatatandang kapatid lamang ang makakaunawa. Inabot ni Teresa ang kamay ni Bianca sa pagitan ng mga wasak na bakal. Ang mga daliri ng dalaga ay kasing lamig ng yelo. Nandito na si Ate Bianca, hindi kita iiwan. Huwag kang pipikit ha, lalaban tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bianca. Ate, sorry, patawarin mo ako. Gusto ko lang naman na mapansin niyo rin ako. Gusto ko lang maging gaya mo. Bianca, huwag kang magsalita ng ganyan.
Magpahinga ka lang, ilalabas ka nila rito, hikbi ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ni Bianca, hinuhugasan ang ilang bahagi ng dumi at dugo. Ate, nasa bag ko? Ang tunay na password, bulong ni Bianca, habang ang kanyang boses ay dahan-dahang nawawala sa hangin. Ibinigay ko kay Marco ang peke. Gusto ko sanang ibalik sa'yo sa huli. Pero huli na yata ako. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng mga sirena sa itaas ng bangin ay tila nawala sa pandinig ni Teresa. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mahinang tibok ng puso ni Bianca na dahan-dahang tumitigil. Sa huling sandali, hinigpitan ni Bianca ang kapit sa kamay ni Teresa. Tila isang batang natatakot maligaw bago tuluyang lumaylay ang kanyang ulo. Bianca, Bianca, gising. Sigaw ni Teresa, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bangin, tila isang sumpa na humihingi ng katarungan sa langit. Huwag mo akong iwan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa likuran ni Teresa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang tahimik na pagdamay sa gitna ng trahedya. Teresa, kailangan na nating umalis. Hindi naligtas dito. Ang rescue team na ang bahala sa kanya. Rafael, pinatay nila siya. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding puot na humahalo sa hapis. Hindi ito aksidente. Alam ni Bianca ang lahat, kaya nila siya pinatay. Tumitig si Teresa sa asul na bag na nasa loob ng sasakyan, ang bag na naglalaman ng huling mensahe ni Bianca. Sa loob nito nakita niya ang isang lumang litrato nilang dalawa. Noong bata pa sila, kupas na at lukot, ngunit kitang-kita ang kanilang mga ngiting walang bahid ng mundo. Nang ilabas si Bianca ng rescue team, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang galit na nagtutulak sa kanya na manira. Ito ay isang malamig at matalas na layunin. Ang pagkamatay ni Bianca ay hindi naging dulo ng kanyang paghihigante. Ito ay naging panggatong para sa isang mas malaking sunog na wawasak sa lahat ng natitirang anino ng pamilya de la Cruz. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan ni Rafael, tumigil si Teresa at tumingin sa malayo, kung saan ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang lumilitaw sa likod ng mga bundok. Ang liwanag ay hindi nagdala ng init, kundi ang pagpapakita ng isang madugong bukas. Rafael, tawag niya, ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo. Gusto kong malaman ang lahat ng connection ni Marco sa mga sindikato sa labas. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan ni Bianca. Teresa, baka mapahamak ka, babala ni Rafael. Wala na akong pakialam, Rafael, sagot ni Teresa habang humaharap sa kanya. Kinuha nila ang lahat sa akin, ang aking dangalang aking asawa, at ngayon ang kaisa-isang pamilyang natitira sa akin. Ngayon papatunayan ko sa kanila na ang pinakamanganib na kalaban ay ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Rafael. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, tila nakakita ng isang multo. Teresa, may problema, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang DNA results ng anak ni na Marco at Sofia lumabas na. At hindi si Marco ang ama. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang twist na ito ay hindi niya inaasahan. Kung hindi si Marco ang ama, sino? At ano ang kinalaman nito sa pagtatangkang pumatay kay Bianca? Huwag mong hahawakan ang kabaong niya, Marco. Ang iyong mga kamay ay puno ng dumi ng pagkakanulo at ang iyong hininga ay amoy ng kamatayan. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na hanging amihan na dumaan sa gitna ng punerarya, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Nanay Esmeralda at ang tunog ng bentilador. Nakasuot si Teresa ng isang simpleng itim na terno, ang kanyang mukha ay walang bakas ng makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng kapangyarihang hindi pa nakikita ng sinuman. Nakatayo si Marco sa pintuan. May suot na uniforme ng bilanggo at may kasamang dalawang armadong gwardya. Pinayagan siyang bumisita sa huling gabi ng burol ni Bianca, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Teresa, asawa ko, simula ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Patawarin mo ako, hindi ko ginusto na mauwi sa ganito ang lahat. Mahal ko si Bianca, alam mo yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa habang dahan-dahan siyang lumalapit sa asawa. Hindi siya sumigaw.
Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na karayom na dahan-dahang itinutusok sa laman ni Marco. Mahal, kutyak siyang ulit ni Teresa. Mahal mo siya kaya hinayaan mo siyang gawin ang lahat ng maruming trabaho para sa iyo. Mahal mo siya kaya pinutol mo ang preno ng sasakyan niya nang malaman mong plano niyang ibalik sa akin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi totoo iyan, hindi ko magagawa iyon sa kanya. Huwag ka nang magpanggap, Marco. Hawak na ni Rafael ang dashcam footage ng sasakyan mo na sumusunod sa kanya bago ang aksidente. At ang mekanikong binayaran mo, nakakulong na rin siya sa kabilang selda. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging tila isang hatol ng kamatayan. Pero alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatawang bahagi ng iyong planong pakasalan si Sofia Santillan? Inilabas ni Teresa ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at iniharap ito kay Marco. Ang DNA results, Marco, ang batang inaakala mong magiging tagapagmana ng yaman ng mga Santillan, ay hindi sa'yo. Ang ama ay ang personal driver ni Sofia. Ginamit ka lang nila, Marco. Ginamit ka nila para pagtakpan ang kanilang kahihiyan, gaya ng paggamit mo sa akin sa loob ng 20 taon. Nabitawan ni Marco ang kanyang mga kamay. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nawalan ng lakas, hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig ng punerarya. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang nakalulunos na awit ng pagkatalo. Wala na akong natira. Wala ka talagang natira dahil wala ka namang sinimulan na sayo talaga. Sabi ni Teresa habang tumatalikod siya. Bukas pagkatapos ng libing ni Bianca, sisiguraduhin kong ang pangalan mo ay mabubura na sa bawat dokumento ng Mabuhay Trading. Mabubuhay ka sa loob ng rehas na alam mong ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa iyo ng tapat ay ang siyang mismong naglagay sa iyo roon. Pumunta si Teresa sa harap ng kabaong ni Bianca. Hinaplos niya ang salamin tila isang huling pamamaalam sa batang paslit na dati ay karga-karga niya. Tapos na, Bianca, maaari ka nang magpahinga. Ang mga taong sumira sa ating pangarap ay dahan-dahan ng kinakain ng sarili nilang apoy. Lumapit si Rafael sa kanya at dahan-dahang inakbayan si Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi lumayo si Teresa. Naramdaman niya ang init at proteksyon na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Handa ka na bang tapusin ang lahat, Teresa? Tanong ni Rafael. Handa na ako, Rafael. Gusto ko nang makita ang Villa de la Cruz na maging isang lugar ng pag-asa, hindi ng pait, sagot ni Teresa. Kinabukasan sa ilalim ng isang matinding sikat ng araw, inilibing si Bianca. Habang ibinababa ang kabaong naramdaman ni Teresa, na tila may isang malaking pasanin na naalis sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng seremonya, dinala siya ni Rafael sa harap ng Villa de la Cruz. Uri ang villa ay hindi na gayang dati. Aning malaking karatula ng de la Cruz ay wala na. Sa halip isang bagong pangalan ang nakasulat sa gintong mga letra. The Bianca and Teresa Foundation, a Sanctuary for Women. Ito ang iyong legacy, Teresa, sabi ni Rafael habang ibinibigay sa kanya ang susi ng malaking gate. Tumingin si Teresa sa malaking bahay na dati ay naging kulungan niya. Ngayon, ang bawat silid ay mapupuno na ng tawanan ng mga babaeng gaya niya, mga babaeng nanggaling sa dilim at naghahanap ng liwanag. Sa huling sandali, lumingon si Teresa sa kalsada kung saan papalayo ang sasakyan ng pulis na nagdadala kay Doña Consolacion patungo sa correctional facility. Ang matanda ay nakatingin sa kanya mula sa maliit na bintana, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at hiya. Pero si Teresa ay hindi na lumingon. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at kasabay ng tunog ng pagbukas ng bakal, naramdaman niya ang unang simoy ng hangin ng kanyang tunay na kalayaan. Rafael! Tawag niya sa lalaking nanatili sa kanyang tabi. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Ngumiti si Rafael, isang ngiting puno ng pangako. Hindi pa tapos ang ating kwento, Teresa. Ito pa lang ang simula ng iyong tunay na buhay. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng mansion, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho, pinalitan ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Ang bawat simoy ng hangin sa balkonahe ng dating Villa de la Cruz ay hindi na amoy ng lumang papel at nakakalunod na kalungkutan. Sa halip, ang hangin ay puno na ng bango ng mga sariwang sampagita at ang masiglang tawanan ng mga bata at kababaihang nakahanap ng bagong tahanan sa ilalim ng pagkalinga ni Teresa. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay saksi sa kanyang pagyuko at pagluha
ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa at katarungan. Nakatingin si Teresa sa malawak na hardin. Wala na ang mga koi na namatay sa gitna ng putik. Pinalitan ito ng isang payapang fountain na ang daloy ng tubig ay tila isang banayad na kanta ng paghilom. Suot niya ang isang simpleng puting linen na bestida malayo sa mga marangyang gown na dati ay tila mga mabigat na balute. Ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pait, kundi ang lalim ng isang babaeng natutong mahalin ang kanyang sarili bago ang iba. Dahan-dahang lumapit si Rafael, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Hindi na siya ang matigas at mapaghiganting abogado na nakilala ni Teresa sa loob ng madilim na presinto. Ang kanyang mga mata ay malambot at ang kanyang ngiti ay puno ng katapatan. Malayo na ang narating mo, Teresa. Mahina niyang sabi habang iniaabot ang kapa sa babae. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo, isang haplos na hindi na kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang lalim ng kanilang ugnayan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafael, sagot ni Teresa. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagbuo muli ng mga nadurog na pangarap. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang masikip at mainit na selda si Marco, ay nakaupo sa sahig, nakatitig sa pader na puno ng mga marka ng kanyang pagsisisi. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging alahas at baso ng alak lamang, ang hawak ay may mga sugat na mula sa pagtatrabaho sa loob ng bilangguan. Wala nang bumibisita sa kanya. Ang mga kaibigan niya sa Forbes Park ay matagal na siyang kinalimutan. At ang pangalan ng mga De La Cruz ay naging isang babala na lamang sa mga usap-usapan ng mga Marites. Samantala si Doña Consolacion ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga nakatatanda. Ang kanyang dating marangyang terno ay pinalitan ng isang kupas na uniforme. Wala na siyang inuutusan at ang tanging nakikinig sa kanyang mga kwento ng nakaraang yaman ay ang mga pader na kasing lamig ng kanyang puso. Ito ang kanyang karma, ang mabuhay sa isang mundong walang nakakaalam ng kanyang pangalan at walang nagmamalasakit sa kanyang presensya. Bumalik ang diwa ni Teresa sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang kamay ni Rafael sa kanyang likuran. Ano ang iniisip mo? Tanong ng lalaki. Iniisip ko si Bianca, bulong ni Teresa. Iniisip ko kung nahanap na ba niya ang kapayapaang hindi ko naibigay sa kanya noong nabubuhay pa siya. Nahanap na niya iyon, Teresa. Dahil sa bawat babaeng natutulungan ng pundasyong ito, ang kanyang pangalan ay nabubuhay ng may dangal. Pag-alo ni Rafael. Handa ka na bang pumasok? Nagsisimula na ang programa para sa mga bagong scholar. Tumango si Teresa. Bago siya pumasok sa loob, muli siyang tumingin sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng natalo ng liwanag ng kanyang bagong simula. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na yon ang iyong kinabukasan. Natutunan ni Teresa na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa payapang pagtulog sa gabi na alam mong wala kang tinapakang tao upang makabangon. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Teresa ang susi na nakasabit sa kanyang leeg, ang susi ng kanyang bagong buhay. Kasama si Rafael, pumasok siya sa loob ng tahanan na puno ng liwanag, handang harapin ang bawat bukas ng may ngiti at matatag na puso. Tapos na ang gyera. Ang bawat luhang pumatak ay naging ulan na nagpatubo sa mga bulaklak ng kanyang tagumpay. At sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan ni Teresa ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya sa loob ng 20 taon, ang kanyang sarili. Ang dapit hapon sa villa ay hindi na katapusan, kundi isang pangako ng panibagong simula kung saan ang bawat sugat ay nagiging bahagi na lamang ng isang matapang na nakaraan. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig sa bawat yugto ng paglalakbay ni Teresa. Habang binubuo ko ang kwentong ito, aminado akong ilang beses akong tumigil upang punasan ang aking mga mata. Lalo na sa bahaging pinalayas si Teresa, sa gitna ng malakas na ulan, habang hawak ang nadurog na korona ng perlas. Ramdam ko ang bawat hapdi ng pagkakanulo na tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang dangal. Ang kwentong ito ay hinango ko sa mga totoong hibla ng buhay, sa mga babaeng itinuturing na haligi,
ngunit madalas ay ginagawang tapakan. Ito ay isang pagsaludo sa inyong lahat na patuloy na nagmamahal kahit na nasasaktan. Sa buhay madalas tayong maging parang isang master key o pangunahing susi, tayo ang nagbubukas ng pinto para sa kaginhawaan ng ating pamilya. Tayo ang nag-aayos ng bawat sira at tayo ang nagsisigurong ligtas ang lahat sa loob. Ngunit tandaan ninyo, ang isang susi ay nawawalan ng silbi kung ang pintong pilit nitong binubuksan ay sadyang nakakandado na sa puot at kasakiman. Huwag ninyong hayaang ang inyong sariling kabutihan ang maging rehas na kukulong sa inyong kaligayahan. May karapatan kayong gumising at piliin ang pintong maghahatid sa inyo sa tunay na kalayaan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, bibigyan niyo pa ba ng pagkakataon si Marco na humingi ng tawad o tuluyan niyo na siyang ibabaon sa limot, gaya ng ginawa ng ating bida? Nais ko ring malaman, saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito? Ito, marahil ay habang kayo ay nagtutupi ng mga damit, nagluluto ng hapunan para sa pamilya, o nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin o kahit isang maikling kwento ng inyong sariling pagtatagumpay. Dahil dito sa ating tambayan, ang bawat boses ninyo ay mahalaga at laging may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga kababaihang kasalukuyan pang dumadaan sa kanilang sariling unos. Naway baunin ninyo ang kapayapaan sa inyong puso at ang paninindigan na kayo ang reyna ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-asa at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang reyna ng Villa de la Cruz, pagbangon sa anino ng pagkakanulo. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.